Guys, good afternoon. Ang masasabi ko sana ngayon yung tungkol sa halimbawa kung gusto mong mabuhay ng tahimik, magbingi-bingihan ka sa bawat saglit. Kailangan lang talaga magbingi-bingihan tayo. Wala tayong nakita, wala tayong narinig. Kasi kung pakikinggan natin ang mga ginagawa ng tao sa atin ay talagang mapapalaban lagi tayo at saka mahirap ayaw ko nang pupunta ka pa ng barangay, ganyan, wala rin mayayari sa usapin. Hindi gani sa pulis, o magdemanda ka man, wala rin mangyayari. Kaya mabuti na lang, tumahimik na lang, magbingi-bingihan, parang wala kang nakita, wala kang narinig, kasi mas maganda na yun. Pakumbaba na lang tayo, pakumbaba. Wala tayong narinig, wala tayong nakita, wala tayong napansin. Kasi kung lahat ay papansinin natin, mahirap, sayang ang oras. Di ba malaga ang oras? Sasayangin mo lang ang oras mo sa walang kakwinta-kwintang bagay. At hindi ka naman mananalo. Katulad ko. Ay tinatanggap ko na lang yan. Yung mga kaapihan na ganyan, wala akong narinig, wala akong nakita. Basta wala. Kaysa pupunta ka pa sa barangay, susumbong ka doon, wala din naman mangyayari. Manahimik ka na lang. Sabi pa nga nila ipasa Diyos mo na lang. Di ba? Palasimba ka, pasa Diyos mo lang. Kung ano man ang ginagawa sa iyo ng mga kapwa mo. Wala. Kung aanuhin mo lang, talagang hindi mangyayari na mananalo ka. Lagi kang talo. Lalo na kung mahirap ka. Wala kang laban. Manahimik ka na lang. Ganun nga. Ganun ang mangyayari sa atin. Kaya hindi talaga ako kumakasa. Binahayaan ko kung anong gusto niyang gawin. Lahat yan, naranasan ko mga ng kapwa. Yung inggit. Inggit ang kalaban mo sa kapwa mo. Inggit, saka lalo na kung medyo nakaangat-angat ka ng konti. Ay nako, heto na ang inggit. Ang inggit ko yan, nakakamatay. Papatayin ka ng inggit. Yun lang po ang pararating ko sa araw na ito. Maraming salamat po. At saka, isubscribe nyo na lang po ako sa YouTube. God bless you sa lahat. Thank you.